Magandang gabi, bayan. Char. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating second half of April. This is from April 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Reminder. Paalala muna tayo, munting paalala lamang po, na ang gagawin po natin ngayon ay general readings, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And konting announcement lamang, okay, about dun sa ating private reading. Lahat po nang nag-message na hindi ko pa po nare-replyan doon sa 40% off or 40% discount, kapit lamang po kasi hindi talaga kaya na ma-replyan lahat. But I assure you, my dear, once na nag-message ka before April 13, kasi 1 month promo lang yan, nag-start nung March 13 and mag-e-end ng April 13, 2026. Once na nakapag-message ka na, my dear, at pumasok bago mag-end yung ating promo, covered ka pa rin, my dear. Diba parang insurance lang. Covered ka pa rin, my dear, ng ating 40% off discount kahit expired na yung ating promo. As long as pumasok ka ha before April 13 ha. So, yun lang po ang gusto kong i-announce. Maraming salamat po. Yun na po ang reading, char. Joke lang. Okay. So, my dear Gemini, tingnan natin kung anong meron sa yung second half of April. Let me see, my dear. Simplihan natin yung ating reading ha. Simplihan natin. Umpisahan natin sa pagkuha ng energy ng second half of April, possible blockage, energy ng money, energy ng mga single, and energy ng mga tikin. Okay? Yung mga tikin dyan, yung mga in a relationship. Okay? So, by energy na lang muna tayo ha. Tingnan natin what is going on. Let's go tayo. Energy ng... Teka lang. Energy ng second half of April para sa iyo, my dear. Balasahin lang natin ng very quick kasi hindi ako magja-jumping card. Okay, cut na natin into 3. And let's start your reading, Gemini. Okay, first card mo is energy ng second half of April. Anong meron? Oy! The Ten of Wands, okay. So, expected mo, my dear, na parang ang hirap i-push o ang hirap, alam mo, ang hirap ipagpatuloy ng mga bagay na gusto mong mangyari. Parang ang hirap ipaglaban ng mga dapat na gusto mong ipaglaban, my dear, sa card na to. Possible na makaramdam ng pagod, kalungkutan, sadness, okay, and pagkapagod, of course, sa energy. Pero may good side naman ang energy ng Ten of Wands. As long as pagpapatuloy mo yan, 'di ba? And mapaglalabanan mo yung mga bagay na sinabi ko, success naman ito. Sure success naman ito. Pero dahil itong ang energy ng second half of April, malaki ang posibilidad, my dear Gemini, na makaramdam ka talaga ng konting heavy energy, okay? Sa energy ng Ten of Wands, okay? Tingnan natin yung possible na blockage. We have here the energy of the Four of Wands. Maganda tong card na to. This is a very positive na card, my dear. Celebration. Kaso dahil blockage mo siya, posibleng ito talaga yung nagkakos, okay? Family member na hindi nakikipag-cooperate, okay? Partner na hindi nakikipag-cooperate, okay? This is energy kasi ng Four of Wands is connected sa energy ng relationship, stable na energy, and happy, okay? Celebration kasi tong card na to.
So, ito yung blockage mo, my dear. Okay, yun na nakukuha ko na energy so far. Meron mga energy galing sa outside, okay, which is possible na sa area ng family, and relationship, okay, ang parang hindi cooperative, okay, hindi nakikipag-cooperate, ano daw? Nakikipag-cooperate, okay? Possible, my dear, na baka pasan-pasan mo, okay? Pasan-pasan mo, anak mo, pamilya mo, asawa mo, yung mga ganun, my dear, no? Mabigat na energy, and nanggagaling to sa loob mismo ng circle mo, okay? Galing sa pamilya at saka relationship. So, blockage, relationship. Sabi ko nga kanina, possible na maramdaman mo na parang ang hirap ipaglaban or ang hirap ipagpatuloy nitong energy na ito, my dear, whatever this is. Ano daw? Okay, so let's go tayo sa area ng iyong money. Okay, we have here the energy of the Queen of Wands. Very nice. Unstoppable na energy. So, kung pera-pera lang ang usapan, my dear, magkakaroon ka ng energy ni Queen of Wands, which is the unstoppable na energy. Ibig sabihin, walang makakapigil sa'yo, my dear, para ma-manifest or makuha kung ano man itong mga bagay na gusto mong mangyari. Magkakaroon ka, my dear, ng energy ni Queen of Wands. Bad side ni Queen of Wands, most of the time, nami-misinterpret, hindi nauunawaan, hindi naiintindihan. Maraming mga tao ang nai-intimidate or para na-overpower ng energy ni Queen of Wands. May mga misunderstanding, okay? Hindi naman literal na hindi ka talaga maintindihan. Minsan, meron lang talagang mga tao, my dear, na ayaw ka talagang intindihin. Maraming dahilan, okay? Hindi ko na iisa-isahin kung bakit ayaw ka intindihin, okay? Pero very, very nice na energy sa energy ng Queen of Wands because you have this unstoppable na energy, my dear, okay? Para sa mga single, the Eight of Pentacles, yes, you will be working really, really hard, okay? Focus sa work, focus sa pagkakaperahan, my dear, improving yourself, okay? So, perfect combination to. Eight of Pentacles, Queen of Wands, at saka Ten of Wands, okay? Perfect to, my dear, kasi palaban ang iyong energy. Ibig sabihin, my dear, if you are a single Gemini, ang nangyayari dito, my dear, is talagang super focus ka lang talaga, my dear, sa pagtatrabaho. Possible talaga na mag-resonate sa'yo yung meron. Teka lang, may bumabara eh. Excuse me po. Okay. Possible, my dear, na mag-resonate sa'yo, my dear, yung energy na meron mga tao na ayaw makipag-cooperate. Ibig sabihin, or meron mga tao na nai-intimidate sa'yo, okay? Sabi ko kasi maraming reason kung bakit nai-intimidate, bakit ayaw makipag-cooperate, pero depende yan kasi, my dear, situation by situation yan. Para sa mga taken, we have here the energy of the Three of Wands. This is energy of upgrade, moving forward, okay? So, maganda naman din para sa mga taken, pero pakiramdam ko, pasan mo talaga, my dear, lahat. Okay, responsibility, obligation, partner mo. Okay, pasan mo talaga lahat. Nangangarap ka, my dear, para sa lahat. Pangkalahatan na energy to, my dear. So, expected mo, my dear, you will be working, nangangarap ka. Yun nga lang, medyo may konting mabigat na energy while you are pushing kung ano man tong bagay na ito. Habang tinutulak mo or pinipilit mo tong bagay na ito, my dear, nararamdaman mo talaga na parang merong current, okay, parang merong energy against your will, okay, yun na nakukuha ko dito. Possible, my dear, na meron talagang hindi nakikipag-cooperate outside of your area of responsibility, okay, parang bagyo lang, merong hindi nakikipag-cooperate, possible na meron mga pabigat, sakit ng ulo, but kung magpo-focus lang talaga tayo, my dear, sa energy mo, moving forward yung energy mo, willing ka naman talaga na mag-take ng risk at willing ka naman talaga, my dear, na magtrabaho. Yun nga lang, baka pagdating sa mga outside na energy, medyo apektado ka. Bottom deck of the card is the energy of the King of Wands. Yaha! Yes, you are unstoppable, my dear. You are unstoppable, my dear. Kahit mabigat ito, kahit na mahirap yung energy ng Ten of Wands sa second half of April, patuloy pa rin, palaban pa rin yung energy mo. Mga highlighters lang tayo, my dear. I-highlight ko lang, my dear, pagkapagod, loneliness, pagkairita. Okay, yung mga ganyan na energy. Pero,
looking sa energy niya or parang sa overall na energy, kakayanin mo naman, my dear Gemini, no? Kakayanin mo naman, okay? So, my dear Gemini, thank you so much. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ginawa natin na reading. And I always hope and I pray, my dear, na ang mga ginagawa natin na reading ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember, my dear, na ang ginagawa po natin ngayon, ano ba yung sasabihin ko? Always remember, sorry, na iba na iniisip ko. Lagi po natin tatandaan, my dear, na ang mga ano daw ang mga cards po natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Pasensya na, my dear, may mga energy na pumapasok in my mind, okay? Maraming salamat po.